Hello mga kasansi! Isa na naman pong masaya at makubulang Biyernes ang pagsasamahan natin ngayong tanghalian na ito. As usual, ako na naman po ang magiging kapodcast ninyo in behalf of Sam. Baka by next week makasama na po natin siya. So, dito lang, samahan niyo po kami dito lang sa Sam and Chris, the podcast! Hello! Hello! Ayan po, nandito po tayo ngayon sa Juper. Kung makikita niyo po sa likod ko, tawag nito, may ginogroom na pet. Kaya ito pong episode nito ay tamang-tama sa mga poor parents. Yes, maraming mga kasansi dito na may mga poor babies. Diba? Like me, meron akong dogs. Okay. Then, tawag nito, ang mga Pilipino, kilalang-kilala natin yan na maraming alaga. So, nandito po tayo ngayon sa Paws and Tails dito sa Juper. And syempre, of course, later makakasama natin ng ang isa sa nagmamanage ng Paws and Tails dito sa Juper. Walang iba kundi si Lauren. So mamaya makakausap natin siya kung ano yung mga services nila, kung ano yung mga tawag nila, yung pwede mong ma-avail dito sa shop nila, like yung dog food, may mga shampoo sila, may mga wipes sila, may mga powder, may mga leash, may mga tawag nito yung mouth guard. So marami pang iba, kaya samahan nyo ako ngayong araw na ito, ngayong tanghalian na ito, para sa mga poor parents dyan, para sa inyo to. Sa pagbabalik ng Sam and Chris, the podcast! Hello mga kasansi! Narito po tayo ngayon sa isa sa kilalang pet shop dito sa Bahrain, which is located siya sa Juper. Ito ang Paws and Tails. Kung makikita nyo sa aking likuran ngayon, may ginogroom na poor babies. Siyempre, kung may poor babies, may poor parents. So, siyempre, dinadala lang nila dito para at least mag-groom ng maayos. And then, yung people behind that, sa success ng Paws and Tails, walang iba kung hindi si Lawrence. Hello po. Hello, Lawrence. Si Lawrence po ang namamahala dito sa Paws and Tails. Kung makikita nyo po, napakalinis, napakabango. Siyempre, para din sa mga poor babies din yon. So, Lawrence, tawag nito, ano ba yung yung mga services ng Paws and Tails? So, good afternoon mga kasansi. Kasansi. Yes. So, sa Paws and Tails, meron kami tinatawag na services na 3 types. Okay. Which is, one is basic grooming, Okay. PNT Express. Mm-hmm. Second is full-on, which is full grooming. Okay. And our PNT Signature, which is yung may mga please and ticks. Okay. Yeah. So, ano yung unang sinabi mo na So, 3 kinds of grooming? Ano yung sa una? basic grooming. Basic grooming, So, yes. yun yung mga, bat-bati, Okay. nail cutting, Okay. ear cleaning, Okay. belly shaving, Okay. post-waxing, post-shaving. So, yun yung yung Yun mga basic. Walang, in short, wala lang siyang haircut sa body. Wala siyang haircut. So, yun lang yung mga basic nila. So, yung second naman, Yung second naman, in regards of na may haircut naman from the body, meron kaming shaving Okay. and trimming. shaving and trimming. Yeah, kasi some of the owners na sinasabi na lang na full grooming na ba yan. Okay. Pag shaving and trimming, full grooming na siya talaga. Actually, ang difference lang nila is pricing. Sa pricing. Kasi pagka shaving, gumagamit kami ng machine. Okay. And it took 1.5 hour. Okay. Depende sa laki ng aso. Kahit anong size na siya. Okay. Kahit anong size. Pero in regards naman sa trimming, we are not using the machine. We are using the scissors only. So it's scissor just manually. para Okay. siyang designing na din. Kaya mas malaki yung price niya compare sa full grooming ng shaving. So, nandun na tayo sa second. Third na ba yun? O second na yun? Second lang yun. So yung third naman? Yung third naman, siya yung may mga please and ticks na okay. for us na small shop lang. So, Okay.
ano lang siya, medication shampoo lang ginagamit namin. Okay. To be exact, baka Okay. kasi nag-expect ang mga full parent na talagang matatanggal namin yung Oo. fleas and ticks. Okay. Pero ano lang siya, it happens lang na siguro na hindi alam ng mga poor parents na meron Okay. silang, yung mga poor babies nila na Okay. meron fleas and ticks. Pero ngayon kasi, hindi ko na tinatanggap yung mga may mga fleas and ticks or in short, mga unhealthy pets. Oh, siguro yung masyadong mga ano na talaga, yung talagang invaded na ng fleas and tick yung katawan ng poor babies. Tsaka kasi mahirap hindi, na, no? kasi hindi siya healthy na kunin namin. Okay. It's a business, yes. Oo, It's a must. Kaso, okay. sa shop namin, parang ano siya, inaano namin siya, dinidisregard na talagang Okay. kailangan namin i-keep yung mga regular customers namin compare Okay. sa mga bagong customers na, example, tanggapin namin yung mga fleas and ticks. Then later on, di naman sila babalik, di ba? Hindi naman sa pagano. Pero kailangan kasi, yung values namin na Okay. talagang sa mission and vision, parang Okay. anuhin namin talaga siya na maging consistent kami na kailangan malinis, wala kaming complaint, na talagang sa shop namin magkakaroon ng fleas and ticks. Okay. So, inaano ko siya, tinatanggal ko siya sa vocabulary ng shop Okay. Siguro later on, pag nagkaroon na kayo ng mga isolated rooms, at least para dun sa mga fleas and ticks, yung ganong category, Yeah. ma-accommodate nyo na, no? Yes. At saka ano lang din, in regards sa mga fleas and ticks, kailangan talaga dyan may mga sa vet. Oh, yes. Para at least one time, big time na lang na matreat namin yung mga poor babies nila. Kasi So- pag pupunta kasi sila dito, so nag-expect sila na maano talaga namin yung babies nila matatanggal. Pero to be exact, hindi kami yung shop na talagang magtatanggal nun. So ano Okay. lang, medication lang. So at least kahit papaano, kinukonsider nyo pa rin yung mga ganong category, Yes. no? Like for example, dahil nga sa sinabi nyo na medyo tawag nito, minimal lang yung shop. shop, yes. Kumbaga, syempre, pag may mga fleas and ticks, talagang, lalo na yung mga contaminate, mga makontaminate yung gamit, Yes. doon. So at least kinukonsider nyo pa rin yung mga talaga mga Oo. regular customers nyo. Pero pag siguro yung mga mild lang na may mga fleas and ticks, Yeah, yung pwede naman siya. isa-isa, tatlo-tatlo, okay naman siya. Okay naman siya. Oo. Tsaka yun nga, yung hindi knows ng mga owners na meron talagang fleas and ticks. So, Okay. ang ginagawa kasi namin na kapag ka talagang hindi alam ni owner na may fleas and ticks, tawagan namin sila. Na inform namin na may fleas and ticks yung babies nila. Gusto ba nilang gamitan namin ng medication, shampoo. So, at least, mapiprevent pa kahit pa paano. Yes. So, minsan talagang nagkakataon na ganun. Like, for example, si poor mommy or si poor daddy, syempre, sa sobrang busy sa trabaho, Yes. hindi niya alam na nagkaroon na pala ng fleas and Fleas and ticks ticks. yung poor babies nila. Yeah. So, syempre, nagugulat sila, no? So, mostly, yung mga ganung scene, mga senaryo, pag tinawagan niyo sila, nag-a-agree naman sila. Nag-agree naman sila. Oh, syempre. Pero mostly, owner's decision, nire-respect na. Syempre, oo. Bago, Kaya- bago niyo gawin, no? And I mean, making na siya, process na siya, kaso nga lang, additional ligo lang ulit para at least talagang puro siya na medication shampoo yung ginagamit namin. Okay. Yeah. So yung may tanong lang ako, no, medyo tawag nito. Ano ba ang mas mahirap i-groom? Yung cat or dog? Actually, mas mahirap sa amin, nagkaka-struggle kami sa cat. Sa cat, oo. Yeah, kasi once na hindi mo talaga makat yung nails nila, Oo. talagang bibigay sila ng scratch. Oo. Talagang mahirap. Kasi compare sa dog, kahit ilagay mo na siya sa table, Okay. process na talaga yung ginagawa namin. Pero pagka sa cat, talagang nails mo na. Pag hindi namin nagupit yung nails nila, Oo. Naku, talagang kakalmutin ka. Kalmutin ka talaga. And somehow, bite nandun. Minsan nga kahit di mo pinapaliguan minsan may supladang pusa, no? Naku, di lalo kang maloloka, di ba? Yeah. So, paano pag mga ganyan? Siyempre, minsan may mga aggressive na aso, may mga aggressive na pusa, may mga, like for example, let's go for the pusa na para sa cat, okay? Pag pinapaliguan nyo yan, siyempre, pag aggressive yun, meron bang mga guard yung mga kamay nila para hindi sila makakalmot while na sinashower nyo sila or ginugupitan? Kasi parang last na yata yung nails, no? Okay. May mga guard ba kayong ginagamit? So, good question yun sa may Okay, mga yes. full parent na Oo. talagang pusa yung inalaga nila. Yes, oo. So, kapag ka kasi sa experience na rin and sa shop namin, Yes, na talagang kapag ka yung cat nyo is talagang aggressive, hindi, two things kasi yon. Kapag nilagay namin yung cat sa table,
nagupitan namin yung nails, Okay. on the way pa rin, process pa din yun. Process Pero pa kapag naman, hindi namin malagay sa table, syempre hindi pa namin magupitan yung kuko, si owner, papasok sa grooming, siya maglalagay, siya maghahawak. Pag hindi pa rin siya sorry to say, hindi na namin siya tinatanggap. So talagang dadalhin na siya sa veterinary to sedate. Okay. How about naman ang aso pag aggressive? Kasi syempre, depende. Alam mo, minsan, like ako, madalas akong pumunta dito. So far, yung baby ko naman, mabait, no? Yeah. So, talagang hindi nangagat. Talagang minsan may mga asong aggressive, no? Paano nyo na-handle yung mga ganun? So, mostly kasi, dito sa Bahrain, rabies-free naman siya. Okay, rabies-free, naman. okay. Kaso nga lang, So, kahit ba in 2 years, So, ibig sabihin, kahit rabies-free, pakagat ka ng pakagat. hindi naman sa ganun. Siyempre, groomer pa din. Okay. Ano pa rin. Prone na sa kagat. Oo, tsaka mahirap pa rin makapagtrabaho kasi hindi pa rin talagang secure na talagang rabies talaga. Hindi mo mamasabi yung ano natin. So, kahit naman ako nakagat na ako ng pusa, tsaka yung colleague ko nakagat na ng aso. Okay. So, in 2 years naman, isa pa lang naman yung nakakagat ng aso. So, gusto mo mong may Isa pa lang. pangalawa? Hindi naman. So, bibihira yung asong aggressive. Bihira lang siya. Naughty lang talaga. Oh, naughty. Pagka kasi talaga puppy, tapos talagang hindi sanay sa grooming, doon kami nagkaka-struggle din talaga. Okay. Paano kung, like dito, no? Sanay yung aso. Sanay yung mga poor mommies, mga poor daddies, mga poor parents. Yeah. Na pupunta sila dito sa inyo, idadrop lang nila yung poor babies nila. Then, hindi nyo alam na aggressive pala. Paano nyo ma-handle? Intayin nyo muna sila? Ang ginagawa namin ngayon na sequence o scenario dyan, Okay. si owner papasok sa grooming area and then sila yung maglalagay sa table ng parents nila. Bago sila umalis? Bago sila umalis. Okay. Yeah. So, ngayon, kapag natay na sila dun sa table. dun sa table area, dun sa grooming, as is na si pet, hindi na siya magagalaw. Hindi na. Especially kapag after bath na nila. Parang naanohan na sila. Parang yun yung isa naming technique doon na talagang ma-handle na namin kapag napaliguan na. Kasi parang calm na sila. Okay, kalma. Ganun pala Kalma mga kasansi, may mga strategy din pala. Hinuhuli rin namin yung lambing nila. Okay. Kasi kailangan mo talagang kunin muna yung ano nila, yung trust nila. Yeah. Parang syempre, minsan yung mga poor babies natin, pag hindi na tayo nakita, nai-stress na yung mga yan. Yes. Diba? So, may strategy pala. Kailangan pala ito si poor mom, yung poor parents ang magtali dun sa poor babies nila para makalm na sila. Para, kailangan din kasi bilang groomer, bilang for parent, kailangan mapagpasensya tayo, patient ba? Okay. How about yung mga big breeds like German Shepherd, di ba? So talagang saan napupuntang kategory ng ano nyo yan? Ng grooming niyo dun sa 1 or 2? Mostly, pag mga large Mga big breed, o mga large breed, breed, sa basic lang sila. Basic sila. Kasi may Okay. mga owners talaga na sabihin nila trimming. Trimming, So, okay. pag kasi sinabing trimming, at saka hindi, syempre, ako na rin yung sumasagot sa mga inquiries. So, pag si owner nagsabi ng full body trimming, syempre, sagot ko is yung normal pricing. Pero hindi alam ng mga poor parents na kapag ka sa large breed na sinabing Dapat full body trimming, okay. hindi naman kasi talaga tinitrim mostly yung mga large breed. So, Okay. parang yung sa baba lang, yung parang yung pagmahaba na. Yun lang So, ang tinitrim. hindi po siya full body trimming. Okay. So, pasok pa rin siya sa basic grooming. Okay. So parang more on suklay lang sila More on suklay, yes. Kasi maraming, ano bang tawag dun sa loob kapag sinusuklay mo? Tapos may mga lumalabas-labas na mga dead hairs ba ang tawag doon? Ang tawag doon ni de-cutting, de-shading. De-shading yung mga gano'n. De-shading. So, nakikita ko nga, suklay ng suklay ng parang suklay. may snow sa grooming Oo, area. pero kahit na, parang snowy talagang ang dami, parang Especially mapapakanta ka lang winter wonderland. Especially pag mga husky. Mga husky, Yan ang mga talagang maraming dead hairs na talagang namumumo. Parang pag lang. Paano ang pusa? Minsan may mga poor mommies o poor parents na gusto ko diyan paligo lang tapos suklayan niyo lang ng bongga para pwede ganon. yun. Actually, meron talagang price na for the shading. Okay. Pero sa amin, since
hindi naman sila others, and then some of them regulars namin. So, basic pa rin siya sa amin. Basic pa rin siya. Okay. Pero pag mga first time, so siguro naman sa 2 years ko, wala naman nakakalusot kung bago ka ba or regular ka na namin. Sabagay. So, yeah. Ako lang din po ang maharap sa mga customers to welcome them. Okay. So, ayan, mga kasansi, tsaka sa mga poor parents dyan, may mga narinig kayo from Lawrence ng Paws and Tails when it comes dun sa mga grooming style nila, no? So, meron silang 1, 2, 3 na grooming services, which is yung first is for basic grooming. Yung second, ano yung second ulit? Second is full body, full on, which is full grooming, which is divided into 2 pa. Kasi meron shaving and trimming. Okay. So, may mga dagdag na ganun. Anyway, yung basic lang, may mga ear cleaning na yan, Yes no? po, yes. Meron na rin mga Nail cutting, oo. post-waxing, post-shaving. So, mostly talagang puro basic yung mga pumupunta, no? Kasi, lalo na kapag regular silang nagpapagroom, nasa basic na sila, no? Yes, especially ngayong season na nitong parating, winter. So, most of them talagang basic lang. Kasi may mga for parents na talagang gusto na mahaba yung buhok. Yan. So, doon papasok yung mga basic. Okay. So, ngayon, kita mo, Lawrence, makikita mo sa likod natin, ginugroom yung isang poor babies. Ang bait niya, no? Oo, Actually, meron pa kaming isa, boarding. Yung boarding, yung sooner. Yun yung sooner. Pero, ina-undergo na namin. Okay. So, demanding lang kami sa pag-take ng ibo-board namin. Okay. Kasi ang pag-take namin ng boarding, house to house. So, si owner kailangan magaan yung loob sa amin. They trusted us. So, ang ginagawa namin, bago kami pumasok, kinukuha na namin si Lovely Pet. Okay. And then, later on, bago kami umuwi, babalik namin sila. So, yung nasa likodan natin, naka-boarding siya. Okay. So, naka-monthly membership din siya. Okay. So, mga kasansi, ang Paws and Tails pala, meron na silang boarding services. Iba yung style ng boarding nila. Like, for example, kailangan si client is talagang kakilala ng Paws and Tails. Then, for morning, kukunin nila si poor baby sa bahay, then dadali nila dito. So, yung araw na yon dadali nila rito, so babantayan nila. Then, once na magsasara na sila, ibabalik uli nila sa bahay. While si poor parents is away, no? Yes. So, yung mga ganun, pag kunyari, siyempre may mga senaryo na katulad nito, ang boarding niya, boarding siya, no? So, pag dinala nyo nasa sa bahay, ganun pa rin naman ba siya pag balik nyo kinabukasan para kunin ulit? Pa din. So, hindi siya nagkalat, hindi siya mga... Actually, pagka ganun scenario, pag nagpupo sila or sa bahay, responsible pa din namin yun. So, kayo na yung gumagawa? Kami na nang kumikilos nun. Which is yun yung talagang kinagustuhan din ng mga parents. Kasi minsan si poor babies, pag i-stress yan, pag naboboarding, kung ano-ano mga nginagat-ngat, no? Yes. So, pero at least yung mga, mahirap talaga iwanan yung mga talagang papi pa eh. Oo. Yun yung talagang... Di-train. Oo. Makati pa yung mga gilagid nila kakakagat. Oo, yung isa recently, no? Binalik ko nga. Sabi ko, dyan na muna siya. Kasi ginat-ngat niya yung sapatos ko. Naloka talaga ako. Kung ano pa yung favorite shoes ko. Oo. So, ngayon, tawag nito. So, mga kasansi, ang Paws and Tails, meron po silang boarding services. So, pwede po kayo mag-avail niyan aside dun sa mga grooming services nila. And then, tawag nito, hindi lang naman kayo nag-groom eh. Napansin ko dito, meron kayong mga dog food, meron kayong shampoo. Yeah, merchandise. Yes, may mga merchandise. Ano ba yung mga tawag nito, pwedeng bilhin nila rito o kuhanin nila dito? Yeah, so sa shop po, meron po kaming mga merchandises na accessories, dog food, cat food. Okay. Yeah, so mga bowls, may mga playpens, Okay. Houses. Yes, houses then. How about sa mga shampoos? Sa mga shampoos, marami Yes. pa kaming variety. Merong mix, shampoo and conditioner. Merong shampoo itself and conditioner itself. Okay. May mga toothbrush din po. Okay, may mga wipes. At meron din kayo mga, ano ba yung tawag? Wiwi pad ba yung tawag doon? Training pads. Training pads. Oo. So, di ba kasi minsan si poor babies, kumbaga, sabi nila, kasi talagang iti-train mo muna yan sa wiwi pads. Alam ko naman yung training pads, may stimulations yun na pag naamoy
ni pet, ni poor babies, doon na siya magwiwiwi. Yes. Pero minsan dahil nga nasa training stage pa sila, kung saan-saan sila nag-i-spotting. Kasi ang aso daw talaga, spotting daw talaga. Especially ang lalaki, no? Nag-i-spot siya. Meron daw mga special spray na ini-spray doon para hindi na mag-spray. Meron kayo nun? Pea spray. Oh, pea spray, okay. So, at the moment, not available since maraming naghahanap nun. Okay, oo So, nga. may technique lang siya kung paano lang din iti-train Okay. si poor babies sa training pads. Okay. Ano yung mga techniques na ganun? Bigay ka naman ng sample sa mga So, kasansi natin. mga sansi, kung mga new for babies or new parent kayo, so, ang technique lang doon, kulong nyo muna si baby, and then, yung wiwi niya, lagay nyo sa tissue, then, pa-smell nyo, then, pakita nyo kung saan nyo ilalagay. Then, ikulong nyo lang siya sa, yung talagang paglalagay nyo ng training pads, and then, pagkatapos nyo kumain, balik nyo ulit siya doon. Kasi for sure, magwiwiwi siya. Pupo. Yeah. So at least we've learned something new, mga poor parents, mga kasansi. Yes. Na ayan yung sample from Kuya Lawrence, dun sa mga, pag nagtitraining pa tayo ng ating puppy, no? So yun pala, at least, thank you so much sa mga ganyang advice mo. Yes. And then, ano ang timings ng Paws and Tails? Open ba siya 24/7? Shop timings, daily is 10 a.m. to 9 p.m. However, Wednesday, at the moment, we are closed. Okay. Since we are only 2, so we need to take day offs. Okay. And soon, we are going to open daily. So off kayo every Wednesday. Okay. Meron ba ang Paws and Tails ba? Meron ba silang tawag social medias like IG, Instagram na to be followed by yung mga kasansi natin? Yeah, so mga Sansi, so open po kami for Google reviews, Okay. Google Maps, Okay. Facebook and Instagram. Okay. So active kami sa Instagram Social and medias. social medias. Okay. Yeah. So any contact numbers to contact para sa appointment? Yeah. So mga for parents, just to inform you guys that in every weekends prior po and must po ang appointment. So Okay. you can call us sa 7777-6363 and for WhatsApp 3714-6363. Okay, so mga poor parents at saka mga kasansi na merong mga poor babies, tawag dito, you may follow their social media, Paws and Tails, sa Instagram and Facebook. And of course, if you want to do the appointments for especially weekend, so at least I think it's strictly advised to do the appointment. Like for example, I think Wednesday it's fine na. You may contact them at 777-6363 and meron din po silang WhatsApp na 3714 and 6363. So madaling tandaan. Diba? Tatawag lang po kayo para to do your appointments. Yes, oo. Tawag na, do you have any last words para sa mga kasansi natin? Tsaka yung mga poor parents, how to take care and how to manage their poor babies? So mga Sansi for Kasansi. mga taga-Kasansi, mga Sansi. Kasansi. Okay, Yes. sorry. So mga Kasansi, so a tip lang for you guys na hindi naman masamang i-spoiled ang mga fur babies natin, pero don't too much. Okay. Wag too much. Okay. Kasi once na naging adult na sila, talagang andudo na. Hindi na sila cute. Kumbaga kung Yes. sa atin, Oo. sa Pinas, Oo. cute sila, pero pag naglaki na, nakakata-cute. Oo nga eh. Pero hindi kasi di ba sabi nga nila, meron kasi akong kakilala na super spoiled yung ano niya. Hanggang pet niya. nangagat na ng mga kasamahan namin. Kasi- mga ganyan. Kasi talagang sobra yung pag-i-spoiled niya. Nakita ko sobra. talaga super spoiled. Kasi kapag naman po dinala nyo sa grooming na in-spoil nyo sila, Oo. talagang hindi makakakilos si groomer Oo. kung talagang sensitive si owner dahil sa
poor babies nila. So, dapat balancing Balance lang no? talaga. Tama. Minsan pinapagalitan mo. Hindi yung lagi mong pinipraise, no? Yes. Oo, tama yun. Correct yun. So, one of the good advice, any advice pa sa mga poor parents? So, yun lang naman. So, yun mga shinare ko is based on experience naman. Siyempre, So, oo. hindi naman tayo madamot mag-share ng experience. So, Yes. pag may mga question ng mga new for parents, Yes. so, open po ang shop. Wala pong bayad. Just visit lang po or call me or Yes, call yung oo. sa number po namin. Tutulungan po namin kayo. Yes, tawag po kayo sa Paws and Tales Yes hotline. po. Nakatulad na ibinanggit namin kanina. Kung may mga questions kayo or kung gusto nyong magpa-groom ng mga poor babies ninyo, si Kuya Lawrence po ang isa sa friendly na makakausap nyo na from Paws and Tales. By the way, okay, yung isang magandang chikahan na naman to at alam kong nagustuhan ng ating mga kasansi at nagustuhan ng mga poor parents na nandyan. So, tawag nito, Sam and Chris, the podcast has something for you. Wow. Okay, so, paabot nga. Yes, sandali lang para kay Kuya Lawrence. May Yes. flowers. Please accept this as our token Wow, of thank appreciation na being with us dito sa Yes. Sam and Chris, the podcast. Thank you so much sa Petal Postals for the flowers, para sa mga aming magandang flowers. And of course, sa aming centerpiece. Yes. Thank you so much, Josh, ng Petal Postal. Makikita nyo sa screen, nagpa-flash yung kanilang social media account at saka yung contact number namin. Thank you so much. Huwag ka sanang magsasawa, Diyos, sa pagbibigay lagi ng magandang bulaklak. Yan, napakaganda ng bulaklak na yan. By the way, isa na naman pong masaya at makabuluhang Biyernes ang napag-usapan natin. Very poor parents, very poor babies ang napag-usapan natin dito sa Paws and Tales. Hanggang sa susunod na Biyernes po. Lawrence, sabayan mo kami. Hanggang sa susunod na Biyernes po, dito lang po sa Sam and Chris, the podcast! Bye! Cute-cute, oh.